Magandang araw, good day po. Welcome sa ating episode. I'm Lyndon Katulong. Samahan ninyo ako sa episode na ito. But bago sa lahat, nais ko pong ipapaabot po ang aking mainit na mapagbati sa ating mga kababayan. Ano po, sa abroad, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na sila po ang tinatawag na mga bubuhay na bayani. Yan! Welcome! Samahan ninyo ako mga kababayan. So, bago sa lahat, paki-subscribe na lang sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Talakayin natin ngayong araw sa episode na ito mga kababayan. Umiinit na ngayon itong impeachment na dinesisyonan po ng Korte Suprema. Ano po? Matatandaan natin na naglabas na ang Korte Suprema ng ruling na nagsasabi mga kababayan na ang impeachment complaint na inihain po ng House of Representatives doon sa Senado mga kababayan ay unconstitutional. May dahilan po, sabi ng Korte Suprema, bakit po unconstitutional? Kasi nga po linabag daw yung tinatawag na one-year bar rule. Pero mukhang may defiance ata dito mga kababayan ang House of Representatives sapagkat mabalinada po yung kanilang ginawang impeachment against kay BP Sara. Siguro na napagkasunduan ano po ng members of the House of Representatives sa 28th Congress ngayon na i-question nila yung unconstitutionality ruling ng Korte Suprema. Pero bago sa lahat, ipaparinig ko si mismong Speaker Romualdez. Ating pakinggan si Speaker Martin Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself
in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. O, ayan. Hindi daw defiance eh. Wala naman nagsabi na dinidefy nila. Ano po? Ang problema kasi sa ngayon talaga, hindi rin ang Supreme Court magpakumbaba sa kanila. Sa tingin ko po kasi parang kung babasahin natin mga kababayan ngayon, ang gusto nilang mangyari, hindi sila gusto na ang ginagawa nila mai-check ng ating Korte Suprema. May sinabi pa siya na check and balances daw. Kaya nga po, pumasok ang Korte Suprema kasi sila ang nag-check ng balanse. Ano po? Sapagkat pagkawalang Korte Suprema, talagang magkagulo. Ang nangyari ngayon mga kababayan hindi ito tungkol sa impeachment mga kaibigan. Ito ang dapat liwanagin kasi ang gusto nilang mangyari na ipapalabas ngayon ng Korte Suprema nakialam sa mga gawain nila dyan. Lagi nilang sinasabi na sole power ng Senado ang pagpasya yan sa impeachment mga kaibigan. Ang Supreme Court hindi naman nag-intervene sa prosesong ginagawa Pumasok ang Supreme Court mga kababayan kasi may nagreklamo nga. Kung wala lang nagreklamo mga kababayan, hindi yan papasok ang Supreme Court. Kahit na tuluyang i-impeach ninyo yan, kung sino-sino yung i-impeach ninyo na tao, walang problema. Kung walang nagreklamo. Dito, ang nakakaiba dito, may nagreklamo. Ang reklamo nila, mga kababayan, hindi bakit sila in-impeach. Ang reklamo nila dito, may violation na nangyari mga kababayan sa ginawa nila. Pumasok ngayon ang Supreme Court kasi pumunta sa kanila nga, nagpetisyon sa kanila as a last arbiter, mga kababayan, in the last office of the land na mag-interpret ng batas. Ayun, pumasok sila. Hindi naman nakialam ang Supreme Court. Ano po? Hindi na ko alam. Again, kung hindi lamang pumunta sa kanila yung agrabyado, yung mga abogado ni BP Sara at iba pang mga complainant, mga kababayan, yung grupo nila ni Atty. Torion na nag-question din, similar ang question nila. Yung 1-year bar rule. Hindi sila nag-question ng bakit in-impeach. Kasi nasa konstitusyon naman talaga na ang impeachment mag-emanate mga kababayan diyan mismo sa House of Representatives. Hindi ko na po i-detalye kung paano siya gawin. Sinasabi ko lamang dito mga kababayan na ang impeachment mag-emanate diyan sa House of Representatives. Okay? Siyempre may mga requirements. I will not go into details na diyan sa mga yan. Basta one thing is sure that an impeachment complaint must emanate diyan sa House of Representatives. And after diyan sa House of Representatives, pagka lahat ng process na sunod na nila, yun
ipupunta na nila doon sa Senado. Siyempre, yung reklamo po, hindi yung sila magpabaya sa kanilang sarili na gano'n na lang. Kaya kumuha ng legal team nila at trinabaho ngayon ng legal team nila. Tiningnan nila ngayon kung anong pwedeng gawin sapagkat maliwanag naman na ang impeachment complaint na dumating sa Senado, pang-apat na impeachment complaint yun. Wala akong nakikita, nakialam dito ang Korte Suprema. Pabalik-balik sila mga kababayan na hindi dapat pakialaman ng Supreme Court. Kasi trabaho nga daw nila, wala daw makita sa konstitusyon na ang Supreme Court makialam diyan. Tama naman. Wala naman talaga makikita ka. Ang impeachment is a political process. Yung political process, wala pong naghadlang doon. Wala pong naghadlang sa political process. Okay? Gusto ko lang po liwanagin na sa issue na ito, ang Supreme Court hindi nakialam dyan sa impeachment ninyo. May dumulog lang. The aggrieved parties seek their legal expertise as a last arbiter ng ating batas, mga kababayan. Kaya sila pumunta doon. Now, ay siyempre hindi pabayaan yan ng Supreme Court na maging hanging lamang. Hindi po. Hindi po. Wala akong nakikita dyan na nagkamali, mga kababayan, ang Supreme Court. Narinig ninyo yung statement ni Speaker. Hindi daw nila kinontra kung ano-ano po yung nakaikikikikan. Then, hindi din natin question kung file sila ng motion for reconsideration. Ang sabi nila, hindi defiance daw yun. Tama naman. Nasa process naman yan. Di ba? Pero, halimbawa lang, hindi nila i-reconsider ngayon. Kasi, may statement na nakalaman doon eh. Di ba? Na nagsabi siya, mga kababayan, na yung mga maestrado ay mga impeachable official, mga kababayan natin. What does that mean? Was it a kind of a treat doon sa ating mga maestrado sa Supreme Court na pagka hindi bigyan ang hiling nila, mga kababayan, na reconsideration, mo go into process of impeachment sila because sa kanila ang majority dyan sa Congress. For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag din, mga kababayan, kalimutan mag-share, like, and don't forget to click the notification bell para lagi po tayong updated.